Yun. Ito yung continuation guys. Ayun pala, before ko makalimutan, no? Wait up. Yan guys, yung bago ko palang nagawa is nagpalit ako ng stainless na center stand. Yan. Okay. Palit tayo ng center stand. Hindi ko na na-vlog to eh. Pwede side stand. Yan. Stainless na siya. So, mas malinis tingnan. Tapos, mas magaan. Tapos, yung nakuha kong center stand, parang mas shorter siya sa stock. Mas shorter siya sa stock. So, mas pabor sa akin. Yun yung nangyari dyan. And, yan. So, ano ba? Honestly, very satisfied ako dun sa tinakbo ni Paula with the modification, yung pagiging tuned niya and all. So, sobrang satisfied naman ako dun sa ano niya, sa performance na binigay niya tonight. So, first time ko siya natakbo ng ganun, ng hindi ko pa siya na full throttle eh. So, siguro may half inch pa kasi medyo natatakot ako kasi madilim dun sa road kanina. Medyo kinabahan tayo, to be honest, kasi yung power output niya talagang ramdam ko yung 6 horsepower. So yun guys, so luckily sobrang okay dun sa riding habits ko, yung riding style ko, the way I use my motorcycle. So pasok yun, sobrang satisfied ako. So for now, sobrang saya. Tapos yun, ayusin ko tong video na to para ma-upload ko, ma-share ko sa inyo. Tapos again, dun sa comment section, pag meron kayong mga tanong, sabihan nyo ako doon, ask questions. Sasagutin ko naman yun as fast as I can. And yun, being honest sa inyo, kung yun yung performance niya, naka-record, kumbaga na video ko naman, talagang masaya siya. Kumbaga talagang yun lang, lumakas sa gas kasi di ba nagpagas ako earlier, so nabawasan kagad siya ng 1 bar. So ilang kilometers lang yung tinakbo ko, siguro wala pang 30 yun eh, wala pang siguro 25, 20 something. Pero yun, nagbawas na nga kasi nga medyo syempre natuwa tayo. We wanna know kung ano yung effect nung pag modify na, or pag tune nito ni Paula. So guys, thank you for watching. Please subscribe to my channel, click that notification bell, and if possible, share my video. Tapos I need help kasi to reach 500 subscribers. Please help me to reach 500 subscribers. Yun yung first goal ko ngayon, year na to. And again, Happy New Year to everybody. I pray and I hope that this year would be better than last year. Again, thank you Lord. Always drive safe, enjoy the ride, have fun, and be safe. South Scoot 88. Thank you guys. Hello guys. So voice over muna tayo with this part kasi sobrang lakas nung wind noise, yung wind drag, sobrang lakas talaga. So ito po yung first time kong magagamit
freely na after tuning si Paula. So, yan, galing tayong Formosa. Gusto ko pang pag-usapan dito is about ECU tuning and yung output and kung ano yung first impression ko with the set na ginawa natin. So, yan, hindi pa ako masyado dyan makabira kasi as you can see guys, siya, umambon, medyo malakas yung ambon, so medyo minor lang ako dyan. Yun, going back sa ECU. So like dun sa previous video, sabi ko 'di ba na parang na outgrow ko na yung power ng stock. Though naka CVT siya na set, pero still syempre 'di ba, over familiarity, nasanay na ako and all. So kaya siya napatune ko siya. So ang ginawa ko again with that is A-Racer na RC Mini X, tapos naka throttle body, tapos naka air intake or ram air. So after nung December 22nd, which is nung na-tune siya, hindi ko na siya nagamit up until this day. Ito, yan. Nagpapatuyo po ako ng gulong dyan kasi syempre mabasa yung goma. So, yun. So, about dun sa remapping or sa palit ECU and all, kasi nagpalit ng pipe and all, inuobliga nila, or not, sorry sa term, not, yung, kumbaga, pinupush nila na magpa-remap pagka when you change your muffler. Sa akin, hindi. For me, hindi. In my experience sa Kepola, kasi diba naka-Acra siya na Akrapovic siya na original, yung made in Slovenia. So, sa akin kasi siguro mga more than 1 year din kasi siyang naka-Acra. Wala naman akong nakitang dramatic change sa kanya na in a negative way. Wala. Backfire, kahit naman yung kahit naman yung stock minsan nagba-backfire yun So, hindi siya necessarily na kailangan palitan yung ECU or mag-remap. Ngayon, there's a thin line between that and doing that and not doing it. Depende yun sa owner. Okay? Depende yun sa owner. Depende dun sa budget niya, kung ano yung gusto niya gawin sa motor niya, diba? Kumbaga for me, my bike, my rules. Kung ano yung gusto ko, yun dun muna ako. Kung gusto kong, diba? So para sa akin, as long as tama yung pipe, okay? As long as tama yung pipe doon sa motor nyo, kumbaga hindi lang siya yung paano ko ba sasabihin to in a nice way? Basta legit yung pipe. Okay? Legit orig yung pipe. Walang problema doon. Second, kung daily driven naman siya, hindi naman siya parating hinahataw, ginagawa siyang service, aesthetics wise, okay lang yun. Walang problema yun. For me, okay? Sa experience ko with yung journey ko with motorcycles. Ngayon, magkakaroon talaga ng lalo na pagka hindi fit, hindi perfect yung pagkagawa dun sa pipe. Hindi talaga siya match. Hindi siya ginawa dun sa specific displacement, specific na motor. Like yung mga slip-on, yung mga sobrang laking butas ng exhaust and all yun. Magkakaroon ka ng konting problema doon, which is yung pwede maging loss of power, maging sungaw. That's the time na gagawin mo yon. So, sa akin, I wanna talk about is yung experience ko. Okay, so sa akin, kaya I've decided na kunin yung A-Racer is because yun talaga yung para sa motor ko. And I trust the brand itself, of course, na maganda siya. Makikita nyo naman dito sa tinatakbo ko, tumaas yung RPM and all, naging responsive siya, naging torquey siya, yung power niya, yung additional 6 horsepower, 6 something,
sabihin mo na lang na 6 conservative kasi ibigay na natin yung remaining dun sa, sa weight ko and all. So, talagang yan, no? Makikita nyo naman po sa tinatakbo ko, pag konting twist lang nung throttle, talagang, kumbaga, sumisibat talaga siya. Ayan, no? Makikita naman nyo dyan sa video. So, para sa akin, kung anong gusto nung owner, kung gusto magpa-remap, gusto gusto magpa-change ng ECU, go ahead. Whatever floats your boat, diba? Ika nga. So, sa akin, yan yung journey ko eh. After outgrowing the power of the stock X-Max. Stock pa rin naman siya ngayon. It's just that, yung full potential ng stock na X-Max, eto yun. After ECU tuning. Kasi nga, yung ECU, lahat naman ng ECU, computer box, lahat ng sasakyan or cars or motors, lahat yan may limitations. They need to follow certain rules na hanggang dito lang, yung sinasabi nilang maging street legal, and those things. So, talaga may boundaries talaga yon. So, yung ginawa lang ng palit ng ECU, which is yung ginawa ko, tinanggal lang yon. And nag-tweak ng iba pang bagay kasi may touring settings saka may racing. Ang pinagawa ko kasi sa akin racing. So yan, eto guys, makikita nyo dyan. Yan, medyo bibirahin ko yan ng konti. Hindi ko yan na full throttle ha guys, kasi natatakot ako kasi ang dilim dito sa part na to. The reason why dyan ko tinesting is because alam kong konti na lang yung dadaan dyan eh. Unlike dun sa main road, medyo madami pa, nakita nyo naman earlier. Dito medyo binara ko to eh. Kasi alam ko konti yung dumadaan dito. Yan, medyo na ako dyan, medyo free. Kaya lang natatakot talaga. Hindi ko talaga masagad yung throttle. Alam ko meron pa yun eh, mga half inch. Ayan o. Makikita nyo naman dun sa video kung gaano ka lakas yung bato, yung takbo, and all. Yan. So, hindi ko pa nalabas yung full potential na yan. Siguro some other videos pagka safer yung lugar compared to this one. Kaya lang, syempre, na takot. Kumbaga, yan, nag 150 something lang ako dyan eh. So, pero alam ko meron pa, kaya lang kasi, yun nga, safety first, di ba? Yun, so, sa akin, dito sa journey ko, talagang talagang nasiyahan ako. Ang advice ko sa mga makakapanood nito is, kung meron kang budget to spare para dito, sa mga motor nyo, gawin nyo to. Kumbaga stock lang, palit ECU, throttle body, tapos air intake. Kaya ako in-upload to para at least to support yung sinasabi ko na satisfied ako, na talagang lumakas siya, talagang natuwa ako, talagang binabato niya ako eh. Kumbaga, yun nga, earlier, yung full potential ng 300cc nakuha ko eh. Nakikita nyo naman guys, di ba? Pagdating ng certain RPM, pumapantay na yung speed ko and yung rev ko. Yan. So, yun yung gawin nyo if ever, or whatever, kung gusto nyo mag super stock and all. Ako gusto ko ito muna eh. Kasi nga, budget wise, hindi ko rin kaya ng sabay-sabay. So, step by step yung ginagawa ko. So, kung, siyempre magkakaiba naman tayo, diba? So, yun, kung ano yung type nyo talaga na diskarte. Pero, for me, ayan o, kaya bigla may nag-U-turn kasi ang lakas ng dating ko. So, kaya hindi ko na full throttle yan eh. Kumbaga, alam ko may mga half inch pa akong ilulubog dyan eh, or basta meron pa, hindi ko pa nasagad sa full yan eh. So, yun. So, nung time na yan, sigaw ako ng sigaw dyan. Sobrang saya ko sa helmet. Kaya lang, yung wind noise kasi talaga, hindi magiging maganda yung video eh. So, wala akong choice kundi ganito. Yan. So, pauwi ako niyan. So,
Yan, kung dito kasi maganda dito sa part na to, dun sa main road ng Daang Hari. Maganda kasi dyan eh. Kasi maliwanag. Kaya lang, ang dami talagang sasakyan. Kaya medyo hesitant ako dito mag-test. Pero, yun nga, wala. Dun muna eh. Yun lang yung time and, opportunity ko na gamitin yan and mag-share sa inyo kung ano yung experience ko. So, ano pa ba masishare ko? Wala, ang ano ko lang, ang masaya ko. Kasi talagang ramdam ko yung power output niya. Makikita nyo naman. Talagang, tsaka yung feels, alam mo yun, yung parang, pag piniga ko yung throttle, talagang, parang ang gaan niya. Ang kayang-kaya ko ng motor. Kumbaga wala talagang, parang walang resistance. Yun yung feels ko eh. Tsaka, of course, medyo umingay yung pipe ko kasi nga, wala na siyang limiter. Kumbaga, kung ano yung throttle, kung ano yung raw power ng 300cc, yun yung lumalabas sa pipe. So, medyo mas naging maingay siya, which I do like, kasi mas naririnig ko siya kahit naka-helmet ako eh. Ayan, ito, dito sa part na to guys. Ayan, syempre hindi dandahan lang yung ano niyan, yung andar, hindi bitaw talaga. Kasi ganoon ako pag scooter eh. Iniintay ko muna ng rolling, hindi yung from full stop tapos bira agad. Rolling, yan. Yan, so makikita mo dyan, talagang bumibira talaga siya. Ayan o. Kaya lang, yun, nagre-release akong throttle kasi may kurbada na dyan. Kulang na kasi yung kalye. So, ang lakas nung dating ko. Pero dun sa last part, antayin nyo, mahaba-haba yun. Nag 150 plus din ako dun. So, yun guys, again, pag meron kayong mga tanong or clarifications or whatever, please comment dun sa comment section and sasagutin ko yun as quick as I can. And kilala nyo naman ako, honest ako dun sa mga reviews ko, yung kung ano feel ko or kung may something wrong or whatnot, diba? So, meron pala akong favor guys. I need to reach 500 subscribers. Sana if you can, subscribe to my channel, click that notification bell to help me reach my goal for 2024. Gusto ko sana mag-reach ng 500 plus subscribers. If you could do that, it would be a big help for me and this for uploading videos, sharing to you guys, and, sharing knowledge, yun. Sana if you can please subscribe to my channel and click that notification bell. Yan, etong part na to, yan, medyo nag-hazard na ako kasi, syempre, ito sa part na to kasi madilim na to eh. So, syempre, visibility wise, so, syempre, hindi naman tayo ayoko naman ng bara-bara na bira. So, safety first. So, yan, dito sa part na to, yan, bibira ako dyan eh. Panoorin nyo guys, sobrang nakangiti po ako nyan sa loob ng helmet ko. As in, yung pick up niya, alam mo yun, yung pagiging responsive niya, talagang masarap eh. It's really fun, kumbaga, ang sarap sakyan. Kasi, wala na siyang limit, alam mo yun. Kumbaga, until, ma-reach na lang niya yung maximum power ng 300cc. Pero, yun nga, ang laking difference. Ayan guys, yan yung chicane dyan eh. So, medyo alalay ako konti kasi nga, yan, dyan guys, bumira ako dyan. Makikita nyo naman yung takbo ko, yung mga ilaw, mga puno, yung mga signages, yung street markings. Talagang masaya. Guys, thank you again for reaching this point of the video. Always drive safe guys ha. And thank you Lord. Always have fun. Okay. See you around guys. Pag nakita nyo ako, don't hesitate to catch my attention, kwentuhan tayo and all. And yun guys,
Always enjoy the travel, yung biyahe, yung bike nyo, take care of it, take care of yourselves, na kumbaga dapat may limit din. Yung motor okay lang na wala. Tayo dapat may limit. Okay guys, thank you again for watching. See you around South Scoot 88. Thank you sobra sa inyo sa time. And yun again, please subscribe to my channel and click that notification bell for me to reach 500 or more subscribers. Thank you.